Hello guys! Welcome po sa Encourage 888. Ang reading na ito ay para sa entertainment at personal reflection lamang. So gamitin lamang yung mensaheng tumutugma sa iyong situation. So ngayon, titingnan natin kung ano yung energy ng person mo ngayon. Give me the message. Ano yung energy ng person mo ngayon? Kung kailan mo ito mapanood, dun ang start. So, ano ba yung energy niya sa'yo ngayon? Meron kang the Emperor reverse. The Star reverse. Hierophant. The Moon reverse. The Full Moon. Eight of Swords reverse. King of Moon reverse. Meron ka dito, Six of Wands. So dito, no, meron ako nakitang Aries, Leo, Sagittarius, merong Scorpio, Cancer, and Pisces. Meron ding Taurus, Virgo, and Capricorn. So, nakikitaan ko rin dito yung Gemini, Libra, and Aquarius. So, halos lahat malakas dito yung water signs, Scorpio, Cancer, and Pisces. And air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Pero ganun pa man andito naman lahat. Mas nangingibabaw lang yung iba. Ayan, so meron ka ditong Temperance reverse. So, dito, lumabas to. Si Emperor reverse as si Ace of Star. Kumbaga dito, itong taong ito, sa ngayon, pakaramdam niya wala siyang control sa ilang aspeto ng buhay niya. Maring itong taong ito, matigas yung ulo, no? So, comment ka kung ganito yung taong iniisip mo. Hindi siya makapag-desisyon ng maayos or pwedeng, alam mo yun, nahihirapan siyang maging stable dito. Ganon. Kaya dito, sa Ace of Star, reverse, merong naantala na opportunity or pwede rin sabihin bagong simula, ganon. Lalo-lalo na sa pera or trabaho or mga personal na plano niya. Hindi nagtuloy-tuloy ba? Hindi nagdire-diretso, ganon. Kaya dito, lumabas to. Si Hierophant at si Two of Moon. Parang sa kabila nito, naghahanap to ng yung bang tamang direksyon. Posible inuuna muna ng tao nito yung mga responsibilidad niya, like family, yung mga tradition na nais niyang gawing tama, ganon. Kung tutuusin, itong taong ito, nahihirapan siyang balansehin yung kanyang emotion. Or pwede rin, meron siyang dalawang situation. Alam mo yun? Dalawang sitwasyon na pwedeng nahihirapan siyang pumili kung alin ba dito sa dalawang to. Okay? Pero dito, lumabas tong full moon. At itong Eight of Swords. Kumbaga dito, meron ditong may pagkalito. Pero kahit may pagkalito siya, unti-unti siyang nakakawala dito. Okay? Meron tong mga takot pero unti-unti namang nakakaraos. So, marami siyang pagdududa, no? Para bang ito rin yung pumipigil sa kanya.
Pero itong taong ito nagigising na sa katotohanan. So dito 'no, lumalabas dito, emosyonal siya, eh. Pero alam mo 'yun, emosyonal siya pero hindi niya pinapakita ng maayos. Maaaring itong tao na 'to, nagtatago ng tunay niyang nararamdaman. Para ba siyang pabago-bago yung isip, yung mood, gano'n yung energy niya. Kaya nangyayari, yung bang tipo na pabago-bago yung isip niya, mood niya 'no. Kasi itong taong ito, gusto niya kasi meron siyang mapatunayan sa sarili niya, okey? Posible ano, meron din 'tong mga, maliliit na natatagumpay or napagtagumpayan, mga konting achievement, gano'n. Pero gusto niyang makuha yung pagkilala ng ibang tao, yung bang kilalanin siya, hangaan siya. Yun yung ano, ninanais ng tao na 'to, okey? Yung parang hinahangaan siya ng iba, karespe-respeto siya. Gusto niya yung laging, para ba siyang attention seeker, parang gano'n. Gusto niya yung attention nasa kanya, gano'n. So, dito, meron siyang paniniwala dito ano, hindi siya basta sumusuko. Para bang may sarili siyang pananaw. Meron siyang gustong ipaglaban dito. Kaya lang meron ditong malaking cycle na natapos dito, eh. Meron akong nakikitang papasok, merong bagong yugto sa buhay ng tao na 'to, pagkatapos ng mga pinagdaanan niya sa buhay. Kaya dito 'no, sa Queen Store, Page of Wands. Nakatuon 'to sa pagiging practical ha, like sa kanyang trabaho, sa financial niya, sa karera niya, dun siya nakatuon. May excitement dito sa tao na 'to. Puwedeng may mga bagong balita, plano, or komunikasyon. Posible may gusto siyang simulang bago, yung iba sa inyo. Meron kang person dito na meron gustong gawin. Meron siyang puwedeng mga proyekto, plano, trabaho, or meron siyang gustong pasukang iba. Yung new experience ba, yung hindi niya, ginagawa before, mga gano'n. Five of Wands, ayan, on Seven of Swords, reverse. Sa totoo lang dito ano, puwedeng ano, kung sa klase ng trabaho niya marami siyang kompetisyon. Para bang merong tension sa paligid niya, gano'n. Marami siyang kailangang harapin dito or puwede rin sa estado ng buhay niya ngayon ano. Puwedeng maraming kontra sa buhay niya or maraming against sa mga ginagawa niya, gano'n. Pero dito ano, lumalabas kasi yung katotohanan dito. Puwedeng may aminin 'to na pagkakamali niya or puwede ring meron 'tong pagnanais na magtapat na, okey? Puwedeng sa'yo or puwede rin sa ibang tao. Para bang umiiwas na 'to sa pagsisinungaling, gano'n. Para bang ayaw ayaw niya na magsinungaling. Puwedeng nakarma din 'tong taong ito kaya may gano'n siyang, nararanasan na para bang ayaw niya ng magkamali, ayaw niya ng ulitin yung pagkakamali niya, gano'n. Okey? So, dito ano, kumbaga dito, nakikitaan ko lang dito, sa Ace of Wands at itong Queen of Swords. May pagkaantala sa aksyon ng taong ito.
Kahit alam mo yun, gusto niyang kumilos. Parang kulang pa yung tamang timing or motivation. Kaya dito kailangan niya maging makatotohanan dito ano, kailangan niyang gumamit ng logic kaysa sa kanyang damdamin. Maaari ding merong isang tao sa buhay ng taong ito, okay, na prangka para bang may impluwensya sa kanya. Puwedeng friends, kaanak, na kung saan puwedeng ito yung humahadlang or against sa inyo, gano'n. May kontrabida na lumalabas dito. So, dito 'no, sa The Hangman reverse and the Five of Swords, right? Ayaw niyang ano, manatiling yung bang nakabitin, gano'n. Gusto niyang umusad kahit mahirap yung, situation. May conflict dito ha, merong hindi nagkaintindihan, hindi nagkaunawaan sa paligid niya. Posible meron din siyang pride or gusto niyang ipaglaban, okay? Yung kanyang parang gusto niyang makipaglaban kung ano yung tama para sa kanya, gano'n. Kaya dito lumalabas walang tunay na panalo. Lumabas pa 'to. Temperance reverse. Hindi siya balanse. Yung emosyon niya dito at yung sitwasyon niya dito, hindi balanse. Kailangan niyang matutong maging mahinahon ano, at huwag maging padalos-dalos, okay? So, lumalabas ano, itong taong ito, nasa panahon siya ng pagbangon. Marami siyang iniisip at mga pinagdadaanan ano. Meron siyang emosyon na hindi mailabas dito. Kumbaga, may mga conflict din kasi na kinakaharap tong taong ito. Merong mga laban dito. Kaya merong pagkaantala kahit gusto niya magsimula. Pero may pagtatapos dito ng lumang cycle. Para ba nagpapakita dito na nagkakaroon na to ng lakas para ituwid ang direksyon ng kanyang buhay. May hamon siya ngayon ano. Para bang ang hamon niya dito yung kontrolin niya or ibalik niya yung emosyon niya. At iwasan yung pride. Ma-pride to eh. Kailangan niyang ibalik yung balanse ng sarili niya. Sobra siyang ano, ma-pride. Ayun, may ganun kang person. So, tingnan natin. Ano yung plano niya? So, kuha lang tayo ng 5. Ano yung plano niya sa inyong dalawa? Okay? Meron ba tong balak pa na gumawa ng action sa'yo? Kasi para siyang nasa sarili niyang personal na laban. So, ano yung plano niya sa'yo? Ilan na to? So, tama ng 5. Queen of Swords, Queen of Wands, High Priestess, 8 of Wands, King of Pentacles. Lahat naka-upright. So, ano ba yung plano niya sa'yo? So, dito, lumabas itong si Queen of Swords and the Queen of Wands. Maring gusto mo na niyang ayan. Pasensya na. So, may kinausap lang ako. Ayan dito, ano, sa Queen of Swords. Maring gusto muna niyang maging maingat dito. Okay? Para bang nag-iisip siya ng maayos bago siya kumilos or bago siya gumawa ng hakbang sa'yo ha. Hindi siya nagpapadala kasi sa emotion eh. Lumalabas dito na mas iniisip niya muna yung gagawin kaysa yung damdamin.
Posible din meron din naman akong nakikitang malinaw na communication kung sakaling lalapit 'to sa'yo. Nakikita ka niya dito bilang isang taong confident. Malakas yung dating mo, okay? Gusto niya ring ipakita sa'yo na confident din siya tulad mo. Maaari ring itong nagpapahiwatig na gusto niyang mapansin or makuha muli yung attention mo, okay? Mukhang marami pa siyang tinatago sa ngayon ha. Posible rin, hindi pa niya inilalantad yung lahat ng nararamdaman or plano niya. Mas pinipili muna ng tao na to na obserbahan ba yung sitwasyon ninyo, okay? So, lumabas to, 8 of Wands. And King of Pentacles dito. Ito kasi yung card na mabilis. Galaw or sabi ng communication. Kung may mangyari man, maaari magkaroon to ng mensahe. Pwedeng balita or pwedeng biglang paglapit kapag handa na siya. Ganon yung energy niya dito. Then, sinabay ng King of Pentacles. Malakas yung Taurus. Pwedeng iba sa inyo may Taurus dito, kadiling na Taurus. And Leo, Gemini, Aquarius. Okay? So, yung intention niya dito, maging stable at responsible. Yun yung gusto niya mangyari. Kung kasi lalapit man siya, maring gusto niyang magpakita ng seryoso siya, maayos yung intention niya, hindi siya pabigla-bigla, ganon. Hindi na siya tulad nung dati. Ayaw niya na makita yung ganon, okay? So, lumalabas hindi siya mukhang gustong kumilos ng padalos-dalos. Mas nakikita ko rito yung taong nagmamasid muna or pwedeng sabihin na pinagpaplanuhan niya yung susunod niyang hakbang. At gusto niya kasi maging maayos yung approach niya, okay? Kasi dito sa Ace of Wands, nagpapahiwatig ng posibilidad na pwedeng communication or pwedeng paglapit, no? Habang ang King of Pentacles dito ay nagsasabi kung kikilos siya, mas gugustuhin niya maging responsible at may katatagan yung kanyang yung bang tipo na may katatagan at yung ipapakita niya kaysa yung emosyon, okay? Yun, ganon. Para bang mas gugustuhin niya munang makita mo siyang matatag kaysa yung emosyon yung paiiralin niya, ganon. Okay? Ayun, sana nakatulong. Thank you for watching. Love and peace.